Nakamute ka, Tin. Ayun, sige po, sa magandang buhay po sa inyong lahat. Ayan, so welcome po sa ating Virtual Nutrition Club at syempre, napakaganda ng topic natin today. Sa lahat ng nagse-celebrate ang birthday, happy birthday po, everyday anniversary. Ayan po. Anyway, again, I'm Coach Tin. So, na-share ko na po yung story ko kanina. No? And today, this morning, napakaganda ng topic natin. No? Kasi we are going to talk about, of course, yung ating outer nutrition, which is concerned yung mga balat natin. No? But not only that. No? So, let's learn more about this. Ha? So, sabi dito sa topic, how much sunscreen is enough? No? So, this is really a complete guide. Ang resource natin dito, si Laura Chacon Garbato, no? She's our director worldwide ng Nutrition Education and Training natin. Sige po, so next slide po tayo. So let's learn. Let's learn muna. Ano ba yung, pagka narinig mo yung SPF, UVA, and UVB, ano ba mga yan? Diba? So pag-usapan natin. So ito po yung abbreviation ano niya. So SPF, Sun Protection Factor, pag UVA, violet A, long wave yan. Mamaya pag-usapan natin yan. And of course, UVB, ultraviolet B. O, di ba? May ganyan-ganyan pala, no? Or short wave. Next slide po tayo. Ayan. So, sabi dito, okay, sis? Okay, sige po. Wait lang. Pag sinabi po nating SPF, it stands for Sun Protection Factor. Okay, this is usually found sa mga sunscreen products. No? So, pwede ko po bang malaman dito, type po kayo ng 1, if you are already taking or using some sunscreen protection. Type 1. Sige nga, para alam ko din. Ayun, no, si Coach J. Alright, si Coach J lang. Ayan, Coach Lina, nagkapasa ako. Ayan, sa live natin, you can comment. Hi, Paula. Ayan, si Paula, nagsa-sunscreen, no? Ayan, so more importantly, di ba, as we take care of course, yung ating inner nutrition, as we take care, kasama syempre yung balat sa pag-aalaga. But anyway, for this, sinasabi lang dito, yung SPF, nasa sunscreen products po natin siya matatagpuan. No, dito din, nagkakaroon tayo, nagbibigay ng idea, how long we can stay in the sun bago mamula yung ating mga balat. Okay, sige, next slide po tayo. Ayan. Sabi din dito, yung UVA tsaka UVB, two different types po yan ng radiation. Pakiulit po, pakisabi, radiation. Okay? Pag sinabing radiation, di ba, this is something that can damage our skin. Not only our eyes, no, but also our skin. Okay, sige, next slide po tayo. Okay. Yung UVA, tandaan po natin, yung A dyan is for aging. Alright? Ano yon? So, ito yung mga rays, yung mga radiation na ang nagiging cause po niya, okay, nagiging cause niya ay mag-age yung ating mga balat. Okay? Yan ha, pag sinabing A is for aging. Alright. Ngayon naman, pag sinabing UVB, that is for burning. Okay? So, ito yung klase ng radiation naman na nagkakos na mag-burn yung ating mga skin. Okay? So, sis, ako mag-override ako ha. Thank you so much. Okay. Para hindi na tayo nagne-next. Ayun, no? Sige po. So, type 1 po kung so far may naintindihan naman po kayo. Sige. So, again, A is for what? Aging. B is for burning. Okay? Ngayon, paano yon? Ayan po, sa picture. So, alam ko yung iba visual. Diba? So, kitang-kita na kagad natin. Pag sinabing, uy, ba't ganito? Nagkukulubot, ganyan. So, may kinalaman po dyan ang ano po, radiation na UVA, no? Pagka naman nag-burn yung inyong mga balat, UVB po yan, okay? Sige, so pag sinabi dun sa UVA rays po, responsible siya sa skin aging tsaka sa wrinkling, okay? Ang hindi maganda dito sa klase ng radiation na to, nagko-contribute siya sa mga skin diseases. Okay, bakit? Yung UVA ray din po pala kasi, no? It can easily pass through the ozone layer. They make up the majority ng mga exposure. So imagine niyo sa ozone layer, kaya nga niya mag-pass through, di ba? The more pa, pati sa clouds, kaya niya. Di ba? So just imagine it. Di ba? Pati sa glass. No, kaya yung iba sabi, okay lang, sa loob naman ako ng bahay, coach, di ba na ako lumalabas? Oy,
meron pa ding nakakatagos na mga ano dyan, sikat ng araw, no? And even some clothing, no? Yung iba hindi sa bahay, sa sakyan. Okay lang ko, nasa labas naman ako, hindi na ako mag-SPF, no? So guys, please take note, sabi si dito, you might not be able to feel them, but definitely they will affect your skin. So yun yung hindi magandang balita, di ba? Hindi mo naman nakakamdaman, pero, uy, bakit ganun? Bakit bigla may linya na ako dito? Pero wala ka naman ramdaman nun, di ba? So yan, ngayon naman, pag sinabi namang UVB, okay, responsible yan for sunburns saka yung mga cataracts. No? So kaya guys, be very careful like when you're outside. Wala po kayong suot ng mga sunglasses. Tapos ang lakas ng loob mong tumingin sa araw, 'di ba? Yung diretso ka sa sinag ng araw, no? So kasi nga nakaka-cause din pala yan ng katarata, no? Or cataracts, no? They can also affect the immune system, no? At syempre yun nga UVB din, nagko-contribute din siya sa mga iba't ibang klase ng skin diseases. So guys, please take note of this, sabi ni Miss Laura, no? Yung mga SPF po only applies to UVB rays. Okay, take note of that, ah. Yung mga ina-apply natin, na usually nakalagay SPF, di ba? Pang anti-burning lang yan, ha? Sige po. Ngayon, sabi niya din dito, did you know? Di ba? Did you know? Wait lang po, ah. Alright. Sige po. Did you know na yung mga SPF po ay nag-a-apply nga lang po siya sa ano. So, kaya po, very important, sorry guys, ah, very important na kapag ka nag-purchase po tayo, no? Kasi syempre, out in the market yan, no? Pag nag-purchase po tayo ng mga product, you always look for broad spectrum protection. Pakiulit po, sulat nyo sa papel, broad spectrum protection. Sulat nyo sa cellphone nyo, broad spectrum protection. Sa label, yan ang hahanapin nyo pag bibili kayo ng SPF, no? Bakit? Kasi yun po, poprotektahan po tayo against sa UVA tsaka sa UVB. Sa pareho. Hindi lang sa burning. Okay? Alright. So ngayon, ang question, anong klase ng SPF, Coach Tid, yung gagamitin, no? What's SPF should you use? Okay, so ito na yan. Ito pa pinakamaganda. Pwede kayo mag-type ng ano, i-type nyo dyan kung ano yung pinakamataas na SPF na experience nyo. Ano ba? 15, 30, 50, meron pa nagkiklaim 75. Mag-type nga kayo dyan. Okay. Bakit? Kasi nga, iba-iba yung mga ano niya, yung mga products na to. Meron ka makita 15, may makita ka 30, SPF 50, no? Pero bottom line, like may bigay na example dito, you may take a screenshot of this para kahit alam mo yon tapos ka na makapakinig today, no? Ikaw, on your own, you can do it, ha? Sige. So, example po natin, SPF na 30 na product, no? So, yung 30, imumultiply natin sa 10. Kung siya yung 10, 10 minutes po yan. Okay? Because according dun sa, dito sa study na to ni Miss Laura, yung sa article na to, 10 minutes, your skin will start to redden. Okay? When exposed to the sun. Although it may vary kasi depende kung sobrang init talaga, di ba? Pero yan, average, mga 10 minutes, no? So, ang equivalent niya, 300 minutes. Okay? So, meaning, kung 300 minutes, around 5 hours ng standard sun protection ang meron tayo, no? For an SPF 30 na product. Okay, so ilang oras po? 5 hours. Okay, 5 hours po yan. Kaya po, we really need to reapply. So, pero guys, may nakalagay din dito na caution. Kasi 'di ba, like if you're at the beach, no? So alam ko naman malayo pa yung summer, 'di ba? Pero alam natin na mainit, 'di ba? Lalo na sa atin ngayon, 'di ba? Pero ito sabi din, no, kung nasa beach ka or nasa direct sunshine ka for extended periods, so always be cautious with sunscreen and your chosen sun protection factor. Okay? Kasi yung isa din dyan, madaming products po ang nasa market na hindi siya water resistant. So you wouldn't be able to rely on 5 hours of protection if you're swimming or exercising. Or if ikaw, you yourself, yung pawisin ka masyado. No? So yan po siya. Ngayon, ito din. No? So sabi din, anong klase ng SPF yung gagamitin? Okay? Anong klase ng SPF yung gagamitin? No? So, most sunscreens are intended for normal everyday sun exposure, so not a full day in direct sun. So please take note of that one, guys. No, so kailangan tayo din. Hindi tayo parang isang buong araw talaga nandun ka sa sa beach, no? Or sobrang maghapon talaga nasa labas ka, no? So yun po siya. So at the beach or while exercising in the sun,
kailangan po na i-consider yung water-resistant sunscreen. Okay, pakiulit, water-resistant sunscreen. And as always, apply, and reapply. No? So, make sure then na i-keep natin yung sunscreen sa mga cool area, no? Yung sun exposure kasi nade-degrade niya yung mga active ingredients ng product, no? And it causes to be less effective. Okay? So, yan po siya. Tapos, ang question din dito, how much sunscreen? So, coach, ano ka sunscreen gagamitin? Ganyan, di ba? Ngayon, ang tanong, how much? Okay, gaano kadami? O, ito maganda. Ito yung very interesting. Okay? Sama dito, the proper amount of sunscreen for your body is about 1 ounce or 30 ml. Siyempre, ka naman, katawan, di ba? So, which is just enough to fill a shot glass. Okay? Pag para sa mukha po natin, take note, kailangan pa you need a teaspoon or 5 grams of sunscreen just for your face. Para sa mukha lang natin yan. Alright? At ito din, di ba? Apply ng sunscreen sa face, sa arms and legs. Okay, nadali, di ba? Important to protect every exposed area of the skin. So please take note, di ba? Pati yung sa may dito, sa batok natin, no? Ito, yung mga namimiss na mga spots natin, yung tenga, hindi na kailangan yan. Yung top ng feet, yung back. Ito nga, yung sa likod ng ating mga leeg, no? Yung lips natin, 'di ba, yung hairline, 'di ba, yung mga ayan na mga any bald spots, no, dito sa armholes natin. So when you move about, so do the armholes in your sleeves, no. So yan yung yung mga namimiss na mga spots natin, ha. Ngayon, ito yung mga helpful mga additional tips natin. So concerned with signs of aging, you must protect the back of your hands. Okay, ayan. Diba? You should also wear para maano mo, di ba minsan nakita ko, bakit ganun parang nagkukulubot na agad yung mga balat-balat ko dito, no? So yan, ha? Take note of that. Okay? You should also wear protective clothing such as long sleeve, di ba, na mga shirts, long pants, and wide green. Ayun, kaya hindi lang pang forma yung mga malalaking mga hat, no? It's also one way of really protecting, okay, our skin, ha? Tapos ito din, pati yung pag-wear natin ng sunglasses, no? Wear sunglasses that provide UVA and UVB protection. Okay, not only can your eyelids burn, but exposure to the UVB rays can lead to cataracts. Yan po yan, ha? Ngayon, coach, how often po siya kailangan i-apply? Ayan na. So guys, take a screenshot of this para may copy kayo, ha? So be sure to apply your sunscreen at least 30 minutes po, no? Bago pumunta sa labas. Okay, ito din. Going into the sun, sabi niya, if you're outdoors, and your skin has already started to redden, then the damage has begun. Kaya yung di ba, pansin mo, nasa labas ka, tuwan-tuwa ka pa, di ba? Wow, nag-glow ako. Akala mo, nag-glow ka. Kasi nasa labas ka lang araw. Hindi mo na napansin. Hindi yung glow, bebe. Na-burn ka na. Be cautious, mga kapatid, okay? So try to reapply at least every 2 hours and even more frequently if you're swimming, sweating, or if you ever dry yourself with a towel after swimming. Okay? Kaya po, must-have talaga siya na nandun siya sa loob ng bag mo. Okay? So, keep your sunscreen in a visible place so it doesn't go unnoticed. Okay? Ngayon, ano yung mga common questions natin? Coach Tin, I have darker skin na. Kailangan ko pa ba yan? Yes! Okay, kahit ano pang kulay ng balat mo, be. Okay, so everyone, regardless of their skin color, should wear sunscreen on a regular basis. Okay? Ngayon, another question. Coach, kung yung makeup ko may SPF, kailangan ko pa ba ng madagdagan ko pa yung sunscreen ko? So, sabi din ni Miss Laura, it's simply not enough coverage to offer appropriate protection. Siyempre, nahaluan na yun, di ba? So, kumbaga, yung makeup mo, no? So, may nakalagay din dito, opt for a daily moisturizer with SPF 30 broad spectrum protection, so you'll get added moisture and protection in one easy step. Okay? Ngayon, yung mga children po, nakalagay, are children's sunscreen better than adult formulations? Okay, ang gandang question nito. Mayroon ako masyado kung sensitive, mga ganyan, no? So, yung sunscreens po, they contain the same active ingredients, whether they're for adults or for kids. Okay? Again, ang sabi, same active ingredients. Okay? But, there are different types of formulations, diba? Ayan, and many sunscreens made for children have been developed for more sensitive skin. Okay, kasi
They can be fragrance-free or chemical-free or paraben-free and more. No, also many products for kids are tear-free, di ba? To avoid any stinging of the eyes. Kasi yan yung binabantayan din natin sa mga bata, no? Yung ano yung mga mata nila. Naiiyak, ganyan ba? Ayan. Another question. Do I have to wear sunscreen when it's cloudy or if I'm inside the car? Yes! Makulimlim naman ngayon, coach. Eh, nasa loob naman ako ng bahay, tsaka lang kotse. Yes, the sun's damaging rays are present all year long. Diba? Even in the cold winter months, oh, diba sa US to ha, mga bansang may winter, no? UVA rays can penetrate through clouds. So make sure to wear sunscreen before you head outdoors. Okay? And of course, like what I said, sa atin sa Herbalife, diba? Kaya naman ano to, number one tayo sa buong mundo. Diba? Pero kasama tayo guys, ito din. I want to share with you that we also have this amazing outer nutrition product. No, I'd like to introduce to you itong Herbalife Skin natin. Protective moisturizer, nakita nyo dyan sa box. SPF 30 PA+++, mga ganyan tayo dyan. No? So, again, for this one, this is skin protection everywhere and every day. Ang pinaka-key benefit po natin dito, it provides broad spectrum SPF 30. Okay? And UVA and UVB protection po siya. At ang pinakamaganda dito sa sa ano natin na to, SPF na to, okay, sabi nga dyan, di ba, moisturizer po, no? So, it enhances the skin's moisture. Take note of that, okay? Ngayon, sabi ni Miss Laura, if you use sunscreen daily and properly, no, daily daw, ma-realize natin na yung bottle won't last us very long, no? So, a good rule of thumb is to not treat your sunscreen as a seasonal product, okay? So, but realize its importance year-round. So, kagaya ng kung gaano natin yung, hindi ako pwede mawala ng aloe kailangan ganun din doon sa sunscreen. 'Di ba? Kasi alam ka may healthy ka, tapos yung balat mo naman, 'di ba? So, yan po siya. Okay? With that being said, back to you, sis. Thank you so much. I hope may natutunan po kayo today. Yan.